So good day everyone. Today, we're gonna discuss the identifying regions under the normal curve corresponding to different standard values. So, ang hanapin natin ay ang mga the mean, the variance, and standard deviation. Second is the area of probability to the left of a given score. And the last is the area or probability to the right of that score. So, atin nang simulan. Tara na, pag-aralan na natin. Ito po yung mga given. 49, 49, 49, 50, 50, 53, 55, 55, 56, 56, 60, 60, 60, 60, 61, 61, 62, 63. Okay. Tapos ipag-add nyo po silang lahat kaya nakakuha ng 1,009. Tapos, bibilangin nyo po lahat ng ilang number dyan is magiging 18. Tapos, ipag-divide nyo lang po ang 1,009 divided by 18, kaya nakakuha ng 56.6. At ang next naman po natin gagawin is hanapin po natin ang z-score. Kaya ang gagawin po natin is p of x is less than is equal to 62 and p of x is greater than and equal to 55. So, ayan, kung nakikita nyo po, meron po dyang x, f, fx, x squared, fx squared. So, paano nga po ba natin nakuha yung mga yan? So, unahin po natin sa x. Base po sa binanggit ni Gian kanina na yung given, meron doon yung 49, 50, 53, 55, 56, 60, 61, 62, and 63. So, baka nagtataka po kayo kung bakit sa binanggit ni Gian ay marami, kumbaga, tatlo yung 49, pero bakit isang nakasulat sa sa X? So, susunod na po tayo sa F para malaman natin yung kasagutan dyan. So, ilang beses po ba nabanggit yung ni Gian, yung 49, or ilan po bang 49 na nakalagay dun sa given? So, tatlo po yun. Ganon din po sa susunod na ilalagay natin. So, ilang beses po nabanggit ang 50? Dalawa. 53, isa po. Tapos 55 is 2. 56 is 2. 60 is 4 na beses. 61, dalawa. 62, isa. And 63, isa. So, nakuha na po natin yung F. Sunod naman po tayo sa Fx. So, paano nga po ba nakuha yung 147 and then yung iba pa po dyan? So, ang gagawin lang po natin dyan is ipagta-times po natin yung F tapos yung X. So, 3 times 49 is equal to 147. So, ganun din po ang gagawin natin sa mga sumusunod. So, 2 times 50, 100. 1 times 53 is 53. 2 times 55 is 110. 2 times 56 is 112. 4 times 60 is 240. 2 times 61 is 122. 1 times 62 is 62. 1 times 63 is 63. And then, susunod naman po nating hanapin ay yung x squared. So, paano nga po ba nakuha yung mga 2,401, 2,500? So, ganito lang po yan. Yung kung nakikita nyo po yung x, yun, i-squared lang po natin siya. So, 49 squared ang kakalabasan po nun ay 2,401. Ganon din po sa susunod, sa mga sumusunod. So, 50 squared, 2,500 po nga kalabasan nun. 53 squared, 2,809. 55 squared, 3,025. 56 squared, 3,136. 60 squared is 36. 61 squared is 3,721. 62 squared is 3,844. And 63 squared is 3,969. So, nakuha na po natin yung x squared. Susunod naman po nating hanapin ang fx squared. So, paano nga po ba rin nakuha yan? So, makikita nyo po yung f, tapos yung x squared dyan, ita-times lang po natin siya. So, 3 times 2,401 is equal to 7,203. So, ganun lang din po ang gagawin natin sa mga susunod pa. So, 2 times 2,500 is equal to 5,000. 1 times 2,809 is equal to 2,809. And then,
2 times 3,025 is equal to 6,050. 2 times 3,136 is equal to 6,272. 4 times 36 is equal to 14,400. 2 times 3,721 is equal to 7,442. 1 times 3,844 is equal to 3,844. 1 times 3,969 is equal to 3,969. So, pagka natapos na po natin yan, ang gagawin na po natin susunod is hanapin po natin or ito-total natin kung ano po yung kakalabasan ng summation of f, summation of fx, and summation of fx squared. So, paano nga ba natin nakuha? Unahin natin sa fx, unahin natin sa summation f. So, yon. Ang gagawin po natin dyan, pag-addin lang po natin lahat yung nasa f. So, 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1 is equal of summation f equal to 18. So, susunod naman po sa may summation fx. So, paano nga po nakuha yung 1,009 dyan? So, madali lang din po. Ipag-add lang po natin lahat yan, yung fx. So, 147 plus 100 plus 53 plus 110 plus 112 plus 240 plus 122 plus 62 plus 63. So, ang kakalabasan po nun ay summation fx equals 1,009. And then, next, hanapin po natin ay summation fx squared. So, paano nga po ba dyan nakuha yung 56,989? So, ganun lang din po pag-addin natin. So, 7,203 plus 5,000. So, hanggang sa may last po yan, sa may 3,969. So, yun po yung kakalabasan yan. 56,989. So, tulad nga po ng nabanggit rin ni Gian kanina, ang x-bar po natin na kinalabasan ay 56.06. So, next, dumako naman na po tayo sa may pagkuha pa po natin bago po tayo mag-solve ng z-score. So, ang hanapin po nating susunod ay ang standard deviance. Yeah. So, ayan po yung formula ng standard deviance. So, atin na pong isubstitute. So, ano nga po ba ang n natin? So, 18. Ano nga po ba ang fx squared natin? So, open parenthesis, 56,989, close parenthesis, minus, open parenthesis, ano po ba ang summation of fx natin is 1,009 po. So, yon, and then close parenthesis, and then squared po. So, over 18 times 17. So, paano nga po ba siya naging 17? Kung makikita nyo po sa formula kanina, n minus 1. So, ima-minus lang po natin. So, 18 minus 1. So, yun, kaya po siya naging 18 times 17. So, now, substitute na po natin ulit. So, 18 times 56,989 is equal to 1,025,802 pesos. Minus, ano po ba ang squared ng 1,009? So, 1,018,081 pesos over. So, 18 times 76 po is 306. So, kaya po natin nakuha yan. And then, next, substitute pa rin po tayo para mas mapadali po tayo. So, 1,025,802 minus 1,018,081 pesos. Ang kakalabasan po nun is 7,721, and then copy po 306. So, divide na po natin. 7,721 divided by 306. So, the answer of standard deviance is 25.23. So, para po makuha natin yung sigma niya, i-square root po natin siya. So, square root po natin. Square root of 25.23 is 5.2. So, nakuha na po natin
yung sigma, so 5.2. And then, kung kanina po nakuha na natin yung x bar na yung x bar po, tapos ngayon naman ay nakuha na rin natin ang sigma na 5.2. So, ang next po natin gagawin ay ang yun na, sa z-score na tayo, mag-solve na tayo. So, ito po yung formula ng z-score. So, and then, tulad nga po ng binanggit ni Gian kanina na ito po yung hanapin natin. So, yun. Hanapin na po natin. Number 1, P of x is less than equal to 62. So, we're going to substitute now using the z-score formula. So, 62 minus 55.6 over 5.2. So, ang kakalabasan po niyan is 1.38. So, if titignan naman po natin na siya sa may z-table, yan po yung z-table, ang kakalabasan na po is 0.9162. So, paano nga po nakuha yan sa may z-table? So, pagtatapatin lang po natin yung 1.3 tapos yung nasa taas na 0.08. So, yan po yun, 0.9162. So, yan po ang nakuha natin sa may left side. So, dumako naman po tayo sa pangalawang hanapin natin. So, yon. Ang hanapin naman po nating last ay ang P of x is greater than equal to 55. So, yun na. Substitute na po tayo ulit. 55 minus 55.06 over 5.02. So, ang kakalabasan po nun is negative 0.01. So, ulit, punta po tayo sa z-table ng mga negative. So, kung makikita nyo po dyan, 0.0. And then, yung sa taas po is 0.01. So, pagtatapatin po natin ulit. So, ang makukuha natin na z-table niyan is 0.4960. So, yun na. Tapos, ang next po natin gagawin dyan is ima-minus po natin siya. So, 1 minus 0.4960. Saan po nakuha yung 1? Yung 1 po kasi is equivalent niya is 100. So, ima-minus po natin. So, yun. 1 minus 0.4960 is equal to 0.504. So, yan po yung kinalabasan natin na to the right. So, at ayan, ipapakita ko po, ito po ang aming tawag dito, probability graph. Yan, sa may una po na hinanap natin yung P of x less than equal to 62. Ayan po, makikita nyo, ayan po yung nakuha namin sa may to the left. And then sa may P of x greater than equal to 55, ang nakuha naman po natin is ayan, sa may to the right po. Yan po yung nakuha nating probability graph.